Matapos ang mahirap na laban, si Sunraku ay lumitaw na nagwagi laban sa Dark Lord. Sa labis na kasiyahan at pasasalamat, ipinahayag ng prinsesa na si Feria ang kanyang pasasalamat. Gayunpaman, sa gulat ng lahat, bigla na lamang nagbago ng ugali si Sunraku, anupat inihayag na si Feria ay isang banta sa mundo. Mabilis niyang pinatay ng masamang tama si Feria bago tuluyang mawala sa dilim. Habang nagrorolyo ang mga huling kredito ng Faeria Chronicle Online The Prayer of the Fairy Princess, ang pakiramdam ni Sunraku ng tagumpay ay naalimuom ng mapait na damdamin ng paghihiganti na nagtatakda ng katapusan ng kanyang mahirap na paglalakbay. Sa isang panahon kung saan itinuturing na retro ang mga laro na nakabase sa display, ang ganap na immersive na VR games ay naging karaniwan. Ang kakulangan ng mga mahusay na laro ay sumasalungat sa dami ng mga hindi gaanong magandang laro na kilala bilang trash games. Bagamat karaniwan ang pagkasuklam sa mga naturang laro, si Sunraku ay isa sa ilang taong naghahanap at naglalaro sa kanila. Isinama ni Rakuro Hizutom, na mas kilala bilang Sunraku, ang Feria Chronicle sa kanyang koleksyon ng hinding-hindi na laruin na nagpapatibay ng katotohanang isa itong hindi gaanong magandang laro. Kilala bilang Trash Game Hunter, iniisip ni Sunraku kung aling trash game ang susunod na kanyang lalaruin. Sa paaralan, napansin ni Ri na papalapit si Sunraku. Sa pag-iisip na naghahanda sa kanyang sarili, plano niyang tanungin siya tungkol sa larong nilalaro niya at kaswal na banggitin na nilalaro din niya ito. Habang papalapit si Sunraku, lumapit siya upang batiin ito, ngunit isang kaklase ang nakapukaw ng atensyon ni Sunraku at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng klase, sa tindahan ng rock roll game, naglalagay ng poster si Mana Iwamaki para sa Shangri-La Frontier, habang kinukumpleto rin ang pagkakaalam na mag-uumpisa na ang bakasyon sa susunod na araw, na dapat ay nangangahulugan ng pagtaas ng kanyang negosyo. Pumasok si Ri sa tindahan at nag-ikot-ikot, ngunit sinabi ni Mana sa kanya na wala siya roon. Ipinaliwanag ni Mana na siya ay naglalaro ng espesyal na trash game, at hindi pa siya nagbalik sa loob ng ilang panahon. Dahil ito'y Faeria Chronicle, inaasahan ni Mana na ito ay magdadala ng kaunting mas mahabang panahon upang matapos. Narinig ni Ri ang tungkol sa laro mula sa kanyang kapatid. Kinumpirma ni Mana na ito ay isang kilalang trash game na may mga hindi mapagkakatiwalaang kasamang kay, di kapani-paniwalang estilo ng pag-atake ng mga kalaban, at puno ng mga bugs. Kinakailangan ng isang tunay na bihasang manlalaro upang talunin ang unang boss at maraming manlalaro ang nagtatapon ng kanilang mga VR devices sa inis. Bukod dito, kailangan mong harapin ang huling boss na naka-shorts at may maskara lamang. Sa sandaling yon, pumasok si Sunraku, nagtatanong kay Mana kung may iba pang trash game siya. Nakita siya ni Ri, agad itong nagtago. Gulat si Mana na nagawa na ni Sunraku na tapusin ang laro at kinumpirma ito ni Sunraku. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ito ay talagang masamang laro at ang babaeng pangunahin ay isa sa pinakamasama. Ang takot ay ang sanhi ng bawat problema sa panahon ng paglalakbay, patuloy na nagpapalala ng mga bagay at kahit na pinapatay ang mga taga-baryo at mga miyembro ng partido. Halimbawa, nagmamaneho siya ng isang karwahe at tumakbo sa isang taga-baryo, pinapatay siya, ngunit pagkatapos ay sinisisi niya ang Dark Lord para dito. Kung inisin mo siya kahit kaunti, tumitigil siya sa paggalaw at ang kwento ay hindi maaaring umunlad sa loob ng 3 oras. Gayunpaman ang dahilan kung bakit siya natigil hanggang sa katapusan ay dahil sa pagitan ng pagkatalo sa huling boss at ang mga kredito ay nagsisimulang gumulong, mayroong 3 minuto kung saan maaari mong matalo si Faeria nang walang anumang paghihiganti. Gayunpaman dahil ang Faeria ay medyo nakakapagod na laro, hindi siya sigurado na gusto niya ng isa pang nakakainis na laro pagkatapos nito. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mana na subukan niya ang isang bagay na hindi isang laro ng basura, ang Shangri-La Frontier, isang laro na may higit sa 30 milyong manlalaro. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya si Sunraku na kunin ang laro. Sa bahay, nabasa ni Shunraku na ang laro ay lumabas noong nakaraang tagsibol at itinakda ang talaan para sa sabay-sabay na mga paglogin ng manlalaro. Pagkatapos ay nagpasya si Shunraku na simulan ang paglalaro at simulan ang laro na binuo ng Utopia Entertainment Software, US, isang kumpanya na itinatag ng genius programmer na si Tsukuyo Tsukuri na bumuo ng ganap na naka-immersive na VR game system. Habang naglogin siya, ipinakita sa kanya ang isang menu upang likhain ang kanyang karakter. Nagpasya si Shunraku na piliin muna ang kanyang job, ngunit ay nagulat sa kung gaano karaming mga ito. Siya ay nag-aayos para sa isang twin blade mercenary habang ang mga tunog nito ay nababaluktot.
Para sa kanyang pinagmulan, pinipili niya ang Wanderer dahil mayroon itong luck bonus at nakakaapekto ito sa crit chance at item drop rate. Susunod, sinimulan niya ang pagdidisenyo ng kanyang hitsura ng karakter at nasobrahan ng maraming mga pagpipilian dahil nasanay siya sa halos wala mula sa mga trash game. Hindi siya nasa uso at mas gusto niyang huwag pansinin ang armor upang makuha ang pinakamahusay na posibleng mga armas. Dahil mayroong isang pagpipilian upang ibenta ang iyong panimulang gamit at ang mga sandata ay mahal, nagpasya siyang gawin yon at kumita ng 9,000 na pera sa laro. Dahil hubad siya, nagpasya siyang itago ang kanyang mukha at ang tanging pagpipilian niya ay isang bird mask para sa pangalan. Pinipili niya ang Shunraku na ginagamit niya sa bawat laro at kung saan ay ginawa mula sa kanji mula sa kanyang tunay na pangalan. Nilaktawan niya ang pagpapakilala ng kwento at tumalon mismo sa laro. Natagpuan ni Shunraku ang kanyang sarili sa isang kagubatan. Ang kanyang mga paggalaw ay nararamdaman tulad ng sa totoong buhay at pupunta siya upang subukan ang mga ito. Binubuksan niya ang mapa ng laro, nagtataka kung nasaan siya tulad ng karaniwang sa mga naturang laro. Nagsisimula ang mga manlalaro sa isang bayan ng tutorial para sa mga nagsisimula. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang mga may Wanderer na pinagmulan ay nagsisimula sa isang random na punto sa lugar ng mga nagsisimula. Nakita ni Shunraku na siya ay nasa laganap na kagubatan, nakatabi ng unang bayan ng Ai. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa bayan, habang sinusuri ang mga bagay sa paligid. Susunod ay sinuri niya ang kanyang mga istatistika, ngunit pagkatapos ay sinasalakay ng isang goblin. Ginamit niya ang kanyang mercenaryong Twin Blades, at madaling talunin ito ng isang solong hit. Siya ay nagtatapos sa pagtaas ng kanyang antas, at ang goblin ay nag-drop ng Goblin Hand Axe. May narinig siya mula sa mga punong kahoy at isang Vorpal Bunny ang lumabas na sumasalakay sa kanya. Nakaiwas si Shunraku sa pag-atake nito, ngunit nagulat sa kung gaano ito kalakas. Pagkatapos ay sinasalakay siya muli ng Vorpal Bunny. Hinaharang ni Shunraku ang pag-atake, at naka-counter siya ng isang critical na hit sa Vorpal Bunny pagkatapos ay umaatak muli, habang patuloy nitong pinupuntirya ang kanyang lead. Si Shunraku ay nakahanda at hinaharangan at tinalo ito. Siya ay nagtatapos sa pagkakaroon ng 2 antas mula sa kuneho. Tumingin-tingin siya sa paligid kung nabitawan ng kuneho ang kutsilyo nito dahil mukhang malakas ito. Gayunpaman, nakamit niya ang isang kondisyon at natutunan ang flash counter, isang bagong kasanayan na nagbibigay ng bonus sa mga counter mula sa pari. Napagtatanto na nakakakuha siya ng mga kasanayan mula sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, nasasabik siya sa kung gaano karaming iba't ibang estilo ang maaari niyang subukan. Kasabay nito, napagtanto din niya na hindi pa siya nakakaranas ng anumang mga bug sa ngayon na isang bagay na hindi naririnig para sa isang trash game. Dahil gusto niya ang kitchen knife ng kuneho, pumunta siya para maghanap ng higit pang Vorpal Bunnies. Si Shunraku ay patuloy sa pag-level up ng ilang beses at natutunan ang spin slash. Napagtanto niya na ang Vorpal Bunny ay isang bihirang kaaway dahil wala itong mataas na rate ng spawn. Pagkatapos niyang talunin ang 50 Vorpal Bunnies, sa wakas ay nakakuha siya ng 2 Vorpal Choppers na may espesyal na epekto ng pagbibigay ng bonus sa critical na pinsala. Nakakuha siya ng ilang higit pang mga kakayahan, ngunit ang Screw Pierce ay tila ang pinakakapaki-pakinabang, isang mabilis na strike gamit ang isang compact na armas. Dahil level 12 na siya ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya magkakaroon ng mas maraming karanasan mula sa mga halimaw dito. Binuksan niya ang mapa at napagtanto na medyo malayo siya sa first cha, at malapit siya kay Secondel. Upang maabot ito gayunpaman, kailangan niyang tumawid sa isang tulay na protektado ng isang area boss monster, Ravenous Snake. Ang inirekomendang level para sa boss ay level 10 na may party na 3 tao. Sa paghula kung anong uri ng pag-atake ang maaaring magkaroon ang ahas, si Shunraku ay tumungo upang labanan ito. Sa pasukan sa Rampant Forest sa first cha, naghihintay ang isang malaking kabalyero. At dito nagtatapos ang episode 1 ng Shangri-La Frontier. Maraming salamat sa panonood.